Nathan POV. I nervously stood in front of the makeshift altar na inayos kanina ng mga waiters dito sa venue. White roses are scattered everywhere, and the red carpet, kung saan dadaan si Rian ay nakahanda. Naramdaman ko ang tapik ni Daddy sa balikat ko, so I smiled at him. I wish for your happiness, Iho. Thanks Dad. Sagot ko dito, at saka uli ako tumingin sa pinto. You deserve to be happy, anak. Dad said pero napailing ako. Alam ko that I'm not perfect Dad. Marami akong nagawang pagkakamali, lalo na sa mga babae, but God is still good, He gave me back my family. Hindi na aalis ang mata ko sa pintong papasukan ni Rian. Huwag ka nang mag-alala, darating yun. Aljan said at my back, and I heard the laughters of my friends. Hindi naman ako papayag na hindi siya sumipot. Balik ko kay Aljan. Grabe, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na may anak ka na, kambal pa. Rickson happily said, that's why I need to marry her. Hindi ako papayag na hindi dadalhin ng mga anak ko ang apelyidong Escalantes. Sila ang mga tagapagmana ko. Sagot ko naman dito. At may paparating pa. You are so blessed, bro. Franco said. Rian said na posibleng kambal uli ang anak namin. Masayang sabi ko kaya naghiyawan ang mga itlog sa tabi ko. Ang tallest mo talaga, Escalantes. Biro ni Aljan. Daddy, what is tallest? Medyo slang pa ang pagkakasabi ni Mitchell ng salita, kaya natawa ako. Don't mind them, buddy. Sabi ko at saka ko ginulo ang buhok nito. He is beside me, habang hinihintay ang mommy nila, while Megan will walk her down the aisle. Nilibot ko ang mata ko, and everybody was happy. Naalala kong lapitan si Mama Annabel out of respect, kaya iniwan ko muna sandali ang mga kasama ko. Mama, inabot ko ang kamay nito sa kanagmano, pati na din kay Yaya Victoria. Sa wakas, Iho, natupad na ang isa sa mga pangarap ko. Ang masaksihan ko ang kasal ng mga anak ko, sabi nito. Salamat po Mama. I promise, aalagaan ko po ang pamilya ko. Alam ko Iho. Alam ko na gagawin mo yan. Nakangiting sabi nito sa akin. Bumalik ka na sa harap, parating na siya. Sabi naman ni Zeus, kaya nagmadali akong makabalik sa pwesto ko. Hinawakan ko ang kamay ni Mitchell, habang hinintay ang pagbukas ng pinto. Narinig kong pumailan lang ang kanta sa venue, saka dahan-daang bumukas ang pinto. There she is, my baby, walking beautifully down the aisle, hand in hand with my Princess Megan. The gown looks perfect on her, or maybe it's the other way around, gumanda ang gown dahil si Rian ang may suot. Pakiramdam ko ilang taon ang inintay ko, bago siya makarating dito sa harap ko. Her face is drenched with tears, kaya naman kinuha ako ang panyo at pinahiran ang mga luha niya. She smiled at me saka si Rian kumapit sa braso ko. Dinala ko siya sa pwesto namin, kung saan naghihintay ang pari na magkakasal sa amin. The ceremony started, and we just held each other's hands, not wanting to let go. Do you, Nathan Ace Escalantes, take Rian Alonzo, to be your lawfully wedded wife? To have and to hold, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you us part. I do Father, I answered immediately, kaya nagtawanan pa ang mga kaibigan ko. Do you, Rian Alonzo, take Nathan Escalantes, to be your lawfully wedded husband? To have and to hold, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you us part. I do Father. Inilabas ko ang singsing na pinagawa ko as our wedding ring. Binasbasa niyo ni Father, at saka ibinalik sa akin. Kinuha ko ang isa para maisuot kay Rian. Rian, take this ring as a sign of my love and loyalty, in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Nathan, take this ring as a sign of my love and loyalty, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. By the power vested in me, I now pronounce you, husband and wife. Masiglang sabi ni Father at saka kami kinamayan. Pinaharap niya kami sa mga taong sumaksi sa aming kasal and he blessed us. Ladies and gentlemen, I now present to you, Mr. and Mrs. Nathan Escalantes.
Everybody stood up and clapped their hands for us. Masaya ang lahat, and I couldn't ask for more. Nathan, you may now kiss your lovely wife. Sabi ni Father. I faced Rian at saka ko hinaplos ang pisngi niya. Don't cry. Sabi ko dito. I love you, she mouthed, and I claimed her lips. Isa-isang naglapitan ang mga malalapit sa buhay namin para bumati. We are so happy and I can see it in Ryan's eyes. Finally, we are one. Wala nang makakapaghiwalay sa amin. Only death. Everybody was so happy for us. We took pictures, para naman may souvenir kami sa kasalang naganap. Megan and Mitchell was happy too. Hindi sila humihiwalay sa amin ni Rian. Marami akong babawiin sa mga anak ko, and I promise that I will be a good provider and a father to them. Saan ang honeymoon? Tanong ni Franco while we are sitting in the table. Kung saan gusto ni Rian bro. Pero kailangan ko muna siyang ipa-check if she can still travel. Sagot ko naman dito. Are you hungry? Tanong ko kay Rian. I'm okay. Busog pa ako. Nasaan ang kambal? She asked habang sinusuyod ng mga mata niya ang hall. Kasama ni Andrea and your friends, sagot ko saka ko hinawakan ang kamay niya. If you're tired, pwede na tayong umuwi. Bawal sa buntis ang magpuyat. Sabi ko dito, sige, maya-maya uwi na tayo. Saan nga pala ako uuwi? Tanong ni Rian, kaya naman natawa ako. Dun muna tayo sa penthouse baby, habang pinapaayos ko pa ang bahay natin. I need to make renovations too, para sa kwarto ng kambal, at sa nursery ng baby natin. May bahay na tayo, manghang tanong ni Rian. Of course baby. Matagal ko na yung pinagawa, kaso nawala ka. Hinipo ko ang maliit pang tiyan ni Rian, saka ako napangiti. Ang galing ko talaga, kambal na naman. Biro ko dito and she just laughed. I promise to take care of you, and the kids, baby. I will give you everything that I have. You and your love is more than enough for us Nathan. We love you so much. Nakangiting sabi ni Rian sa akin. Daddy, Mommy. Patakbong lumapit sa amin ang mga bata, hey, don't run. Saway ko naman sa kanila, Mamita says they are going home, sabi ni Mitchell. Would you like to stay with us tonight? Tanong ko sa mga bata. Well we want to, but maybe tomorrow daddy. It's your honeymoon, so we don't want to interfere. Bibong sagot ni Mitchell. Napatawa ako ng malakas, pati na ang mga kaibigan ko sa narinig ko mula sa anak ko. Napasimangot naman si Rian. Who told you that? Tanong niya kay Mitchell. Ninang Tanya did. Amin naman agad ng bata. Hayaan mo na baby. She is right naman. I just laughed as she rolled her eyes on me. Inaya ako ni Rian, para puntahan ang mama Annabel niya. They hugged each other, dahil uuwi na sila. Isasama na muna namin ang mga bata. Bukas na kayo umuwi sa bahay, para maayos ninyo kung ano ang dapat ninyong ayusin, sabi ni mama sa amin. Mama, pinapagawa pa po kasi yung bahay na lilipatan namin. Pansamantala po, sa penthouse po muna kami. Sasanduan na lang po namin ang mga bata bukas, pahayag ko kay Mama Annabel. Tumango naman ito tanda ng pagpayag. Mama you are always welcome in our house. You can stay there po, para naman may makasama ang mag-iina ko. I offered her. Pag-iisipan ko Nathan. But for now it will be best, kung kayo na lang muna. Para naman makabawi ka sa mga apo ko. I intend to do that mama. Don't worry po. She just nodded at saka nagpaalam na din. My dad spoke to her a while ago, at ngayon ay kasama naman namin na naghatid sa kanila sa pinto. Bye daddy. Bye mommy. Halam ng kambal sa amin. We kissed them both at sinabi na iayos na ang kanilang gamit, dahil sisunduan namin sila bukas. Be good, okay. Bilin pa ni Rian sa mga bata. Listen to your yayas and ninangs. Yes mommy. Sabay na sagot ng dalawa, saka sila humulik sa aming dalawa. I can't help but smile. Napalaki talaga sila ng maayos ni Rian. Sayang lang at wala ako doon habang lumalaki sila, but hindi pa naman huli ang lahat. We have a lifetime ahead of us, and I will make sure that we will spend more time together. Nagpaalam na din kami ni Rian, dahil ayaw ko siyang mapuyat.
She is pregnant and she should be resting right now. Let's go home. Bulong ko sa kanya and she just nodded. Rian POV. Pagtapat namin sa pinto ng penthouse, ay agad iyong binuksan ni Nathan. Nagulat ako kasi binuhat niya ako, bridal style bago ipasok sa loob. Bagong kasal tayo kaya dapat ganito, sabi ni Nathan. Natawa naman ako at hinayaan ko lang siya sa gusto niya. Pagpasok namin sa kwarto, ay pinaupo niya muna ako sa kama. Tinanggal niya ang sapatos ko sa kaminasahe ang mga paa ko. Napapikit ako kasi ang sarap noon. Remove your gown baby, para makahiga ka na, sabi nito. Pagkatapos masahehin ang dalawang paa ko, tinulungan niya akong tanggalin ang gown, saka ako pumasok sa banyo para mag-half bath. After that ay agad na akong nahiga. Medyo napagod talaga ako ngayon, idagdag pa siguro ang kondisyon ko. Ilang saglit pa ay tumabi na sa akin si Nathan. Nakapag-shower na din ito kaya sumiksik ako sa kanya para amuyin siya. Nagpalit ka ba ng shower gel? Tanong ko dito dahil hindi ko gusto ang amoy nun. No baby, yun parent naman. Bakit? Tanong ni Nathan. Ang baho, sabi ko saka ako lumayo. Medyo nag-alala naman ang mga mata ni Nathan, saka inamoy ang sarili. Baby, that is still my shower gel. Paanong naging mabaho? Basta ang baho niya talaga. Ayaw ko niyan. Maligo ka uli. Tila pa ako maiyak. Ayaw kong isipin niya na umaarte ako, pero ganun talaga ang amoy ko. Okay baby, maliligo na uli ako, sabi naman ni Nathan, saka siya dumiretso sa banyo. Paglabas niya ay tumabi siya sa akin. Inamoy ko uli siya at okay naman sa pang-amoy ko yun. Yumakap ako sa kanya saka ako nakatulog, habang hinihimas niya ang likod ko at hinahalikan ang ulo ko. Naalimpungatan ako na may kakaibang nararamdaman. Sinulyapan ko si Nathan at tulog na tulog pa ito. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Napakagwapo niya talaga. I cupped his face at saka ko siya hinalikan, habang ang kamay ko ay hinahaplos ang naka-expose niyang katawan. Nagawi ang tingin ko sa nakabukol na alaga niya. Ewan ko pero parang gusto ko talagang hawakan iyon. Gumapang ang kamay ko dito at agad ko layong sinunggaban. Napabalikwas naman si Nathan sa gulat. Baby, aniya sa paos na tinig, kaya lalo akong naakit sa kanya. What are you doing? I want you baby. Parang kelandi-landi ng dating ng boses ko. Agad naman akong inihiga ni Nathan at hinalikan. Alam ko naman na nagpipigil ito kanina pa pagdating namin, dahil inaalala niya ang kalagayan ko. Are you sure about this? I mean can we really do it? Nag-aalangang tanong ni Nathan sa akin. Ayaw mo ba? Tandang pananong. Naiinis kong sabi sa kanya no. Baby, of course not. Sabi nito sa kabinal ika ng labi ko, at binaba ang tirant ng 90s ko. Kinabukasan nagising na naman ako na hinahalukay ang sikmura. Bigla akong bumangon at dumiretso sa banyo. Nakadamit na ako kaya tiyak na binihisan ako ng asawa ko nang makatulog na ako. Naiiyak na ako habang sumusuka ako sa lavatory ng banyo. Nakarinig naman ako ng kalabog sa labas, pero hindi ko na pinansin dahil sa sunod-sunod na pangangisim ng sikmura mo. Naramdaman ko na lang ang paghagod ni Nathan sa likod ko. Baby, dadalhin na kita sa ospital. Nag-aalala niyang sabi. Kahit ang sama ng tiyan ko, ay nagawa ko pang tumawa sa sinabi niya. Nathan, normal lang ito. Huwag kang sagot ko sa kanya. Napaharap uli ako sa lavatory dahil ayan na naman ang pag-atake ng tiyan ko. Baby, are you sure? Hindi ko na siya pinansin lalo at naiiyak na ako sa sakit ng lalamunan ko. Nang kumalma na ako ay agad akong naghilamos, at nagsipilyo. Nanatili naman nakabantay sa akin si Nathan. Are you okay now? Nakita ko ang pag-aalala niya. Okay na ako Nathan. Ganito talaga ako pag umaga, sabi ko sa kanya. Sa kambal ba ganyan ka din? He curiously asked, pero umiling ako. Hindi ako hirap nang magbuntis ako sa kanila. Normal lang, kwento ko sa kanya. Niyakap niya ako at hinalikan ang sentido ko. Don't worry baby, nandito na ako. Sabay nating haharapin ito okay? Bulong niya sa akin. Kaya mo bang maglakad? Are you dizzy? Paniniguro pa ni Nathan, habang palabas kami ng banyo. I'm okay, Nathan. I just want something warm. Hiling ko dito. Okay,
Let's go to the kitchen. Or dadalhin ko na lang dito. Kaya ko, sa kitchen na lang tayo, sagot ko sa tanong niya. Inalalayan pa rin ako ni Nathan kahit naman sabihin ko na kaya ko. Pinaghila niya ako ng upuan, at saka ako pinagtimpla ng gatas. Mabuti at may stock pa dito, dahil minsan may time na gusto ko ng gatas lalo at nasobrahan na ako ng kape minsan. You want bread? Tanong niya pero umiling ako. Mamaya na ako kakain dahil pakiramdam ko umiikot pa ang sikmura ko. Kaya mo bang bumiyahe? Tanong uli niya and I just nodded. Do you want to stay there baby? Kung mas comfortable ka kina mama pwede namang doon muna tayo. Well if okay lang sa kanila, tanong niya. I'm okay. Don't worry too much. Ngayon lang naman ito, Nathan. Nag-aalala lang ako, he said and he hugged me tight. I feel that I'm really lucky to have him. Mommy, Daddy, masaya ang tinig na sumalubong sa amin ni Nathan, pagpasok namin sa loob ng bahay. Agad silang yamakap at humulik sa aming mag-asawa. Did you behave? Tanong ko sa kanila saka ko nilapitan si Mama na nakaupo sa wheelchair niya. Yes Mommy, sabay na sagot ng dalawa. Susunduan mo na ba sila? Tanong ni Mama kay Nathan, nang lumapit din ito kay Mama at nagmano. Naupo kami ni Nathan sa sofa at kasabay naman noon, ang pagsulpot ng tatlo. Opo Mama, isang linggo na lang po ready na yung bahay namin ni Rian. And my offer still stands, mas gusto ko po nandun kayo para makasama namin kayo. Nathan said to Mama, pwede naman I hope pero sabi ko nga, mas mabuti na kayo na lang muna. Para naman ma-enjoy nyo ang isa't isa, sagot ni Mama. Nag-aalala kasi ako kay Rian, Mama. Sumusuka po kasi kanina. Halata ang takot sa mukha ni Nathan, kaya hinawakan ko ang kamay niya. Sabi ko naman sayo, normal lang yun. I will be fine. Sagot ko dito para mawala ang pag-aalala niya. Magsama na lang kayo ng isang kasambahay dito, para may mag-asikaso sa inyo. Yung dalawang yaya naman, nakaplano ng kasama talaga. Hazel suggested, kaya naman pumayag na si Nathan. So saan ang honeymoon? Nadja asked. Tinawagan kanina ni Rian ang OB niya and she advised US to postpone long travels. Saka na daw pag nasa 4 months na ang tiyan niya. Sus, mag-honeymoon pa ba kasi? Nauna na nga, burr na naman ang bibig ni Tanya, kaya sinimanggutan ko ito. Oy, iwasan mong sumimangot at baka pumangit yang anak mo. Biro naman ni Yaya Victoria. Ngayon palang mami-miss ko na sila. Ang ganitong burwan at masayang kwentuhan, pero syempre mag-iiba na din kahit papano ang buhay ko. Kailangan kong mag-focus bilang ina at bilang asawa. May housewarming ba? Tanong ni Nadja and Nathan nodded. Yes. I already scheduled it mga 3 days pagkatapos naming maglipat. Ang ganda siguro ng bahay nyo. Nakita mo na ba sis? Tanong ni Tanya. Hindi pa. Surprise daw sabi nitong asawa ko. Natatawang sabi ko. Of course baby, ikaw lang ba ang marunong manggulat? Natawa ako sa sinabi ni Nathan. Naalala ko na naman ang ginawa kong surprise sa kanya. In fairness, trending ang hashtag proposal, hashtag daddy reveal, hashtag wedding ninyo ah. Sobrang viral, Nadja announced. Kakakilig naman kasi. Sabi ni Hazel. Pero kay Zeus hindi kinikilig. Pang-aasar ni Tanya, kaya bahagya siyang sinabunutan ni Hazel. Ako na naman ang nakita mo. We all laughed. Sobrang mami-miss ko ang ganitong mga eksena. Dito na kami nagtanghalian kasabay nila Mama. Nagpaluto pala si Hazel dahil expected nila ang pagdating namin ngayong araw na ito. Bandang 2:00 nang magpasya na kaming umalis. Pagkatapos ng mahabang paalaman ay sumakay na kami ng kotse. Kasama na namin ang kambal at ang mga yaya nila. Nasa isang sasakyan naman ang kasambahay na pinadala ni Hazel kasama ang mga gamit namin. Napaiyak pa ako pero pinagalitan ako ni Mama, at sinabing madali lang naman dumalaw kung gugustuhin ko. Ito ang unang beses na mahihiwalay ako sa mga taong tinuring kong pamilya. Bumiyahe na kami, at masayang-masaya ang kambal nang nakarating sila sa penthouse. Your place is cool Dad. Sabi ni Mitchell. Our house is much cool. You will both have your own rooms. Is that okay with you? Tanong ni Nathan sa mga anak niya. Yes.
Sabay high 5 nanograms kambal. I won't have to tolerate Mitchell snoring. Sabi ni Megan, saka siya tumawa. Hey. That's not true. Kontra ni Mitchell, it's true. Not. It's true. Panipi. It's not. Hey. Stop it now. Saway ko sa kanila at sabay naman silang tumigil. Alam na nila ang ibig kong sabihin, kaya nagsorry naman ang dalawa sa isa't isa. Tumabi naman si Nathan sa akin na nakangiti. Umakbay siya habang masayang pinapanood ang dalawa na nililibot ang penthouse. Pati pag simangot mo kuhang-kuha ng dalawang yan. Sumbong ko dito. Tumawa lang siya sabay halik sa sentido ko. I love you, baby. Salamat for making me the happiest man alive. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala, na anak ko pala yung kambal na kinatutuwaan ko. The kids love you as Mr. Handsome Guy. Palagi kanilang banibida sa akin. Kaya pala pamilyar ang mukha nila sa akin, baby. Yun pala ganun ang mukha ko nung bata ako. Kwento ni Nathan. Oo, nakakatampo nga. Ako ang naghirap, pero ikaw talaga ang kamukha. Medyo maktol ko sa asawa ko. It's a good thing, baby. Dahil hindi mo ako nakalimutan because of our kids. He smiled and kissed my lips briefly. Samandal ako sa kanya pagkatapos ay may pumasok sa isip ko. Gusto ko ng Indian mango. Pakiramdam ko naglalaway ako habang iniisip ko ang manga. As in now. Yes, Nathan. Gusto kong kumain nun. Please. Nagpapi ice pa ako dito kaya agad naman siyang tumayo. Okay, baby. Antayin mo ako. Bibili ako. Sabi ni Nathan, sa kanya dinampot ang susi ng kotse at wallet niya. Nagpaalam siya sa kambal at saka dumiretso palabas ng penthouse. Habang hinihintay ko siya ay sinundan ko ang kambal. Nasa kabilang kwarto kasama ang yaya nila. Sinabi ko sa mga yaya na maglabas na lang ng konting gamit ng kambal, dahil after a week ay lilipat naman na kami sa bahay na pinatayo ni Nathan. Nang midlip ang dalawa, ay nagpunta muna ako sa kwarto namin para mag-shower. Iniisip ko pa rin ang mangga at sabik na akong kumain nun. Lumipas ang 1, 2 at 3 oras, pero wala pa rin si Nathan. Tinawagan ko ito pero hindi naman ito sumasagot. Gaano ba kahirap maghanap ng Indian mango? Lumabas ako sa kusina at nakita ko na naghahanda na ang kasambahay namin na si Manang Thelma ng panghapunan. Tinulungan ko na ito dahil nangangapa pa siya sa mga gamit dito. Lang saglit pa ay dumating na si Nathan. Halata ang pagod dito kaya agad ko naman siyang nilapitan. Baby, sorry, natagalan. Ang hirap palang maghanap nito. Sabi niya, sabay taas ng isang supot na may lamang mangga. Bigla akong naglaway pagkita noon, kaya agad ko siyang niyakap. Thank you, Nathan. Sabi ko dito, anything for you and my babies. Hinipo niya pa ang tiyan ko saka lumuhad para halikan ito. Nasuklay ko ang buhok niya with my fingers. He is a very loving person indeed. I'll just take a shower. Palm nito and I nodded. Nasan pala yung dalawa? Nasa room nila. Sagot ko. Okay, mamaya ko na sila puntahan. Palm nito sa akin. Dumiretso ako sa kusina at saka ko nilabas ang mangga na uwi ng asawa ko. Excited akong balatan iyon, kaya humanap muna ako ng kutsilyo. Nagningning ang mata ko nang mabalatan ko na ito. Madilaw-dilaw kasi iyon, at mukhang napakalutong. Humingi ako kay Manang ng asin at saka ko sinimulang lantakan ang mangga. Nakakain na ako ng 2, kaya naman nagkusa na akong huminto, at baka naman hindi na ako makakain ng dinner mamaya. Ang importante na pagbigyan ng lihi ko. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang tinig ng mag-aama ko. Nasa sala sila at masayang nagkukwentuhan. Really, Daddy? My room's design is all about outer space and stuff. Excited na tanong ni Mitchell. Yes, buddy. Your mommy told me what you like. We can also buy more books if you want. Masayang sagot ni Nathan sa anak niya. Agad na humulik si Mitchell sa ama niya. Thank you, Daddy. I love you. Marunong din talagang mambola. How about me, Daddy? Tanong naman ni Megan. Kinalong naman si Nathan ang anak at saka hinalikan sa pisngi. For my princess, a room filled with her favorite Disney princess and dolls too. Napatili si Megan sa sobrang excitement. Hinalikan nito si Nathan sa pisngi. Thank you, Daddy. You are the best daddy in the world.
Hindi ko mapigil ang ngumiti. My kids are so happy with their daddy. 3 taon kong pinag-Kate sa kanila iyon, at ngayon masaya ako dahil magagawa na nilang makasama ang isa't isa. I can't wait daddy, sabi ni Mitchell sabay yakap din sa daddy niya. We ate dinner. Ito ang unang dinner naming mag-anak kaya naman sobrang saya ko. And my kids too. Beef ang ulam kaya magana silang kumain lahat. Hindi nga makapaniwala si Nathan na pati sa pagkain, pareho sila ng ayaw at gusto ng mga bata. Pagkatapos ng dinner ay nanood muna ng movie ang tatlo, habang ako ay nanatili sa kusina para maglista ng kakailanganin naming bilhin sa grocery. Ngayong nandito na ang mga bata, mas kakailanganin namin ng maraming supplies. Napukaw lang ang paglilista ko nang mag-ring ang phone ko. Hindi naka-register ang numero, pero sinagot ko pa rin ito. Hello. Nanatiling tahimik ang linya. Hello. Ulit ko pero wala pa ring nagsasalita. Hello. Naiinis na ako kasi alam kong may kausap ako, since naririnig ko ang paghinga niya. Pinatay ko na lang. Baka wrong number lang at kung importante naman, tatawag uli yun pero hindi naman nanaulit. Nathan POV. Pagkatapos ng meeting ko ay dumiretso kaming magkakaibigan sa opisina para magkape. Medyo masakit ang ulo ko dahil hindi ako masyadong nakatulog kagabi dahil kay Rian. Okay ka lang, Escalantes? Tanong ni Franco. Malapit na rin ang kasal nila, Sofia, at halata naman sa gago na excited ito. Well, sino bang hindi? Ang may kasal sa babaeng pinakamamahal mo, ang isa sa pinakamasayang pwedeng mangyari sa buhay mo. Especially sa case ni Franco. Buti nga at napatawad pa siya ni Sofia. Happy ending pa rin sila. My head aches. Sagot ko saka ko minasahe ang sentido ko. Bakit? Kakakasal nyo lang pinasasakit na ang ulo mo. Biro ni Aljan. Akala ko nga babatukan pa ito ni Kenneth. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil ayaw ni Rian akong katabi. Maktol ko sa mga kaibigan ko, tumawa ng malakas si Aljan sa sinabi ko. Na-experience niya rin kasi ito nang maglihi si Thea sa anak niya. Bakit? Nabahuan din ba sayo? Tanong ni Kenneth. Nakalimutan ko kasi na ayaw pala niya ang amoy ng shower gel ko. Nagamit ko kaya ayon, pinalayas ako sa kwarto. Sabay-sabay silang tumawa sa sinabi ko. Saan ka natulog? Tanong pa ni Rickson, although hindi ito masyadong nakikitawa. Sa sala, alangan namang sa kwarto ng kambal, nandun ang mga yaya nila. Pagkarkwento ko pa sa kanila. Itapon mo na yun bro. Mahirap kalaban ang naglilihi. Payo naman ni Kenneth. Buti ka nga nakatulog pa sa sala. Ako literal na sa labas ng bahay. Pakikisimpat siya ni Aljan, tapos ang matindi pa, ginaisan niya ako ng madaling araw. Dagdag ko sa kwento ko. Yun naman pala, naawa pa sa'yo. Sabi ni Kenneth, sana nga ganun. Yun pala gusto kumain ng avocado na ice cream. Umiiyak bro. Pwede ko bang tanggihan yun? Nagtawanan na naman sila. Naibili mo naman. Tanong pagkuha ni Aljan. Kayo na ang may sabi mahirap kalaban ang naglilihi, kaya kahit suyurin ko ang buong metro gagawin ko. Nasapo ko ang ulo ko dahil pakiramdam ko kumirot uli iyon. Ganon talaga bro. That's part of being a husband. Sabi ni Kenneth, and I totally agree. Nangako ako na aalagan si Rian, at ang mga anak namin. Kung tutuusin wala pa yon sa hirap na pinagdadaanan niya mula sa paglilihi. Sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. I really need to be patient. Kailan ba ang lipat bahay? Franco asked me while checking his phone. Next week bro. May house blessing din kami, so you have to be there. Sagot ko naman. Syempre naman. Sagot ni Aljan. Libreng kainan na naman yun kaya dapat nandun tayo. Velasco, wala ka pa rin kupas. Sita ni Kenneth dito. Bakit ba? May anak na ako kaya mas kailangan kong magtipid. Katwiran nito. Kahit sa ikatlong henerasyon ng pamilya mo hindi magugutom, anong tipid ang sinasabi mo dyan? Angle naman uli ni Kenneth dito, napansin ko naman ang biglang pagtahimik ni Rickson, kaya tinanong ko ito. Okay ka lang, Dizon? Tanong ko dito. I'm not sure bro. Huminga siya ng malalim at saka tumingin sa amin. Anong problema? Tanong naman si Kenneth. Pinalayas ni tita si Maxine. Hindi ko siya mahanap. She's pregnant at nag-aalala ako sa kanya. Napamura kaming lahat sa narinig.
Akala ko naman kasi sabi mo papakasalan mo na para hindi na kumontra si tita. That was my plan, bro. Hindi ko naman akalain na buntis pala siya, at si tita pa ang nakaalam. Hahanapin natin siya, bro. I'll call Jeric. Sagot ko dito. I have to find her, bro. Mababaliw ako I tell you kung hindi ko siya makikita. Seryosong sabi nito. Makikita mo ang galit sa mga mata niya, and at the same time, pain and frustration. Gagawin natin ang lahat. Tapik naman ni Kenneth ang balikat niya. Tumango siya at nagpasalamat sa amin. Our love stories are really complicated. Umalis na din sila pagkatapos pa naming mag-usap, kaya minabuti ko ng tawagan si Jeric para sa paghahanap niya kay Maxine. I sent him the details and he promised to work on it ASAP. Pagtuntong ng alas 5 ay agad na akong lumabas ng opisina. I made it clear to Teresa, na wala siyang tatanggaping appointment ng 5 PM onwards. Gusto ko maaga akong makauwi sa mag-iina ko. Habang nasa elevator ay tinawagan ko si Rian. Hindi ko muna ito pinapayagan, na magpunta sa site dahil sa kondisyon niya, at naintindihan naman niya yon. Hello baby, how was your day? Bati ko dito the moment she picked up her phone. I'm fine Nathan. Pauwi ka na ba? Malambing niyang sagot. Bakit ang sexy ng dating ng boses niya? Yes baby. May gusto ka bang kainin? I can buy it before I go home. Natahimik ang kabilang linya. Maybe she is thinking right now. Wala naman, Nathan. Nag-grocery kami kanina so madami tayong supply sa bahay. She answered. Are you sure? How about the kids? Tanong ko dahil naalala ko ang mga anak ko. Narinig ko na tinanong ni Rian ang mga bata. Daddy we want pizza. Pepperoni flavor, please. Sabi ni Mitchell. Palagay ko naka-loudspeaker na ang phone ng asawa ko. Okay buddy. How about my princess? Just the same daddy. That was Megan's voice. Okay. I'll see you later. Mag-ingat sa pag-drive. Rian reminded me and I say yes bago patayin ang phone. Pati sa pizza pareho kami ng gusto ng mga anak ko. Even Andrea loves pepperoni pizza. Gaya nga ng sinasabi ni Rian, once A Escalantes, always A Escalantes. Napapangiti na lang ako. Agad akong umalis ng building, para mabili ang bilin ng kambal. I was so happy and contented, because everything is going right. I couldn't ask for more because God has given me so much. It took me minutes para makarating sa penthouse. I was so excited to see my wife and kids. Daddy's home. Sabi ko pagpasok ng pinto. Daddy, my children ran to the door and embraced me tight. Did you behave? Did you look after mommy? Tanong ko sa kanila saka ko pinasa kay Yaya Gina ang box ng pizza. Of course daddy. We massaged mommy's feet because it hurts. Naalarma naman ako sa sinabi ni Mitchell kaya nilapitan ko agad si Rian. Hey, may masakit pala sa'yo bakit di ka tumawag? Tanong ko dito. Nakaupo ito sa sofa at pinapanood ang mga bata. I'm okay. Nang awit lang ako sa pagtayo kanina sa grocery. She still managed to smile. Next time make a list. Hayaan mo na sila Manang o si Yaya ang mamil. Kinuha ko ang paa niya at minasahe ito. Okay na Nathem. Sabi niya, ihahanda ko na ang damit mo. She stood up at pumasok sa kwarto. Agad naman akong sumunod. She was in the closet looking for my clothes, when I hugged her from the back. Thank you baby. Sabi ko dito. I know that she is hurting but she makes it a point to still take care of us. Inabot niya sa akin ang bihisan ko. Take a shower, dinner na tayo mamaya. I nodded and went inside the bathroom. May binili akong shower gel mo. Tinapon ko na yung dati. Sabi niya pa, okay, as you wish. Walang reklamong sagot ko. I kissed her in the lips. Mahirap matulog sa labas. Biro ko dito and she just laughed. True to her words wala na nga doon ang shower gel ko. Ginamit ko ang binil niya, and it smelled good naman. After my shower lumabas na ako sa sala. Naghahain na si Rian sa kusina for dinner. Let's eat. Aya niya sa amin ng bata. We went to our places and Mitchell said grace bago kami kumain. It was a lovely dinner.
Masarap talaga magluto si Rian, pero konti lang ang kinain ng mga bata, dahil gusto daw talaga nila ng pizza. Ininit yun ni Manang saka inilagay sa lamesa. The kids enjoyed it as well, pero hindi tumikim si Rian, dahil ayaw daw niya. You can't have that always, okay? You know my rules. Sabi ni Rian sa mga bata. Yes, mommy. The kids agreed. The way I see it, Rian is a disciplinarian and I don't mind dahil nakikita ko naman ang mabuting dulot nito sa mga anak ko. After dinner nagpunta muna kami sa sala. Mitchell challenged me to play chess, kaya naman nagulat ako. I didn't even know na marunong siya nito. When did you learn to play this? Tanong ko. Megan is playing with her dolls while Rian is reading a book. Just last week daddy, sabi nito. Napailing na lang ako. Hindi maitatanggi that Mitchell is gifted. Megan is too dahil sanay na itong magbasa, at magsulat given their age. I'm just so proud of my kids. At dito na po nagtatapos, ang 19 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po, tayong lahat.